estatwa ni Mama Mary na pumikit na siyang nakunan ng kamera at batang sinaniban. Well, kung ready ka na sa mga ganitong video ay tara. Hadlukan ko. Hadlukan ko. Ayaw kasi labas mo. Ang unang video natin ay trending sa social media dahil sa makapanindig balahibong pangyayari. Sa katunayan na na-feature pa ito sa KMGS. Ito ay nasaksiyan mismo ng mga gwardyang naka-duty sa gabi ngayon. Kinunan ito ng isang citizen na napadahan sa pinangyarihan ng aksidente. Ayon pa sa kanila, isang binatilyo ang tumatakbo at humihingi ng tulong sa kanila nang biglang mangisa ito at sa hindi nga nila inaasahan ay ito ang susunod pang mangyayari. Hinahawakan ito ng dalawang tao habang nagpupumiglas ang binatilyo, pero pagmasdan mo ang maigi. Boleh ka ni Sir Ben? Napansin mo ba? Bigla itong lumutang sa ere. Hadlukan ko. Hadlukan ko. Ayaw kasi labas mo to. Ayon pa sa mga lalaking umahawak nito ay namumula ang mata ng bata at may usok pa umanong lumabas sa bibig nito. Undoubtedly ay talagang nakapangingilabot nga ito. Pero ikaw Kamulti, naniniwala ka ba sa mga entitying sumasanib sa tao? At kung hindi naman ay paano mo ito ipaliliwanag? Paano mo may paliliwanag ang batang lumutang? Hadlukan ko. Ito ay mula sa YouTube channel na Sidestep Adventures into History. Ang dalawang magkaibigan na ito ay nag-explore sa isang abandoned house na makikita sa masukal na kakawayan ng Georgia. Pinaniniwalaang ang bahay ay naitayo noong 1900 at di umano ay inabandona noong 1960s. Kilala ang bahay sa mga lokal na tinawag nilang Old Willis Place. Hango ang pangalan nito kay Mr. Willis na siyang nanirahan at presumably namatay raw sa mismong gusali. Ngayon si Robert at ang kasama nito ay determinadong makahanap ng kasagutan sa kung gaano nga ba talaga katagal ang bahay. Nilibot nila ang bawat sulok ng bahay at maging sa ilalim nito ay ginapang nila. Doesn't that look like an early settlement style chimney there? What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. Thinking that this was probably built in the early 1900s. There's a child's spoon. Oh, that's cool. How old do you reckon that is? That's old. It's not silver, it's brass, silver plated. Oh, look. Look at the entire stump. Looks like it was cut down, I guess, with an axe. Let me set the light down. I'm gonna touch it. This is an old tree right here. That's for sure. Habang nag-explore sila sa ilalim ng bahay ay biglang nagulat ang dalawang explorer. Isang nakapangingilabot na kaganapan ng mararanasan nila. Either this was a one-room house, or it was a two-room house with a dog trot hallway down the middle. Kind of hard to tell from here. It's been a lot of pillows replaced under here. Floor supports. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Oh, that's weird. Here.
That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. Alright, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. Alright, we'll go ahead and get out of here. So I hope you guys have... Habang tinitingnan nila ang ilalim ng bahay ay bigla silang nakarinig ng mga yapak na nagmumula mismo sa sahig na nasa itaas nila. What is that? Mabilis silang gumapang palabas ng ilalim ng bahay upang tingnan ang loob. Pero laking pagtataka nila dahil walang tao o anuman ang nasa loob ng bahay. Dito ay nagpasya na silang tumigil, ngunit habang nire-record nila ang sarili upang magpaalam at makaalis sa lugar ay isa namang malakas na kalapog ang narinig nila mula sa bahay. Well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have... Muli nilang nilibot ang paligid kahit na sandali lamang, ngunit agaran din silang umalis sa takot. So nakakapture kaya ang dalawa ng totoong paranormal activity sa bahay? Maaari kayang kagagawa nito ng may-ari ng tahanan na si Willis? Multo kaya niya ito? Ano sa palagay mo, Kamulti? Ang lalaking ito ay isang estudyante na naninirahan ng mag-isa sa bahay nito. Dahil sa palagiang paranormal activity na nangyayari sa bahay niya ay lagi niyang hawak-hawak ang cellphone upang makunan at ma-record ang mga pagpaparamdam na nararanasan niya. Ciao, sono Elisa e sono andata dai miei ragazzi. Mga gamit na inihahagis at mga kalabog sa bawat parte ng bahay ang naririnig niya, ngunit sa tuwing pupuntahan at titignan niya ito ay walang ano o sino man ang naroroon. Pero mukhang ayaw siyang tigilan ng poltergeist dahil palala pa ito ng palala.
Muli siya nakarinig ng malakas na kalabog mula sa pintuan nito. Agad siyang tumayo upang tingnan ito. Ilang segundo pa ay isa na namang malakas na kalabog ang muling narinig niya. Dahil sa mag-isa lamang siya at tanging pusa lamang ang kasama niya ay malabong ito ang may gawa ng mga ingay. Pero gaya ng sabi ko ay umpisa pa lamang ito. Dahil tila ba nagiging bayolente na ang pagpaparamdam ng entity sa kanya. So ano kayang klaseng espiritu ito mga kamulti o malamang ay isa na nga itong demonyo? Kaya naman kumapit ka lang dahil nag-uumpisa pa lamang tayo.
Nang lumabas siya at pabalik na sa bahay niya ay may naririnig na naman itong mga ingay sa loob. Malalakas na kalabog ang hindi nito may paliwanag. Kaya naman nang pumasok siya ay dahan-dahan siyang naglalakad at tinititigan ng paligid. Ang mga gamit nito ay wala na sa ayos at tila ba may nagwawala sa loob habang wala siya. Well, dahil pala ito sa paggamit niya ng Ouija board. Dahil din sa kagagawan niya ay napalabas niya ang masasamang entity na ngayon ay gumagambala sa kanya. Ang nakakatakot pa ay sa tuwing itinatago niya ang Ouija board ay muli niya itong nakikita sa ibang parte ng bahay. Tila ba gusto ng entity na muli niya itong gamitin. Sa paglipas ng mga araw ay palala ng palala ang paranormal activity. Dumating sa point na parang ayaw na nga niyang umuwi sa bahay nito. Upang maibsan ng takot niya ay pinapanatili niyang nakabukas ang mga ilaw. Pero hindi ito sapat upang lumayo ang entity. So ano sa palagay mo, Kamulti? Maaari kayang napalabas ni Masyo ang isang multo o demonyo o anumang entity na ngayon kasama na niya sa bahay niya? Well, isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi mo kailangan gumamit ng Ouija board dahil nasa huli ang pagsisisi. Gusto mo rin bang subukan? Ito ay mula sa Reddit na ReallyJoss11 kung saan ang camera nito ay nakakapture ng kaibang pangyayari sa Ring doorbell camera. Pasado alas 4 ng madaling araw ng isang translucent shape ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Talagang nakapagtataka pa ito dahil ina-activate pa nito ang Ring doorbell camera ng 6 na beses bago tuluyang umalis at naglaho. Ayon sa source natin ay maaaring isa itong spider web na malapit lamang sa lens. Pero ang spider web ay hindi kayang patunogin ang Ring doorbell camera ng 6 na beses. Pero kung panunurin mong maigi ay nagre-react pa ito sa tuwing tumutunog ang Ring doorbell bago pa man tuluyang umalis at naglaho. So ano kaya ito, Kamulti? Isa kaya itong paranormal entity? O meron kayong idea? Let me know in the comment.
Kung matagal ka na sa channel natin ay na-feature na natin ang lalaking ito na si Diego mula sa TikTok page na Diego Spikers. Sa pagkakataong ito ay pumunta sila sa isang simbahan kasama ang asawa nito. Pero habang nasa loob sila ay may mapapansin si Diego. Pagmasdan mong maigi at sabihin kung ano ang mapapansin mo sa dalawang estatwa. Napansin mo ba? Well, sa unang tingin ay hindi mo nga makikita pero pag i-zoom natin ito at i-slow mo ay makikita na pumikit ang estatwa. Marami ng report ng mga paranormal activities na kinasasangkutan ng mga estatwa mula pa noon. Mula sa paggalaw ng mga ito, mga huning maririnig rito at kung minsan ay dugong tumatagas rito ang naitatala sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinaka-famous nga sa mga naitalang pangyayari tulad nito ay ang estatwa ni Mama Mary na umiyak ng dugo. Maraming debate ang nagkalat patungkol rito. May mga skeptic na nagsasabing sabotahe at gawa-gawa lamang ito upang maging banal. Ang iba naman ay naniniwala at nagsasabing maaaring isa itong banal na mensahe o divine message mula sa itaas. Magpagayon pa man ay ano sa palagay mo kamulti? May komento ka rin ba patungkol sa ganitong mga pangyayari at usapin? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.